Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa lahat ng masusugid mong tagapakinig. Ako si Renata. Kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng aking ama sa Bicol. Mas pinili ko na manirahang mag-isa dito para na rin sa aking katahimikan. Nagsimula akong makinig sa programa nyo nung nasa abroad ako para magtrabaho. At hanggang ngayon lagi pa rin ako nakikinig tuwing mag-isa na lang sa kwarto. 1 linggo na ang nakakalipas nang maisipan kong magbahagi na rin ng aking karanasan. Sadya kong binago ang mga pangalan na sangkot maliban sa aking tunay na pangalan. Sana kapulutan din ng aral ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Sigurado ka na ba sa plano mo na umalis? Oo. Wala na magpapabago pa sa isip ko. Paano si Kuya Jonas? Di ba may plano na kayong magpakasal? Nag-usap naman na kami. Noong una, syempre, nagdamdam siya. Pero naintindihan naman niya ako bandang huli. Kailangan ko itong gawin para sa pamilya natin. Pwede naman kasi akong tumigil sa pag-aaral eh. Magtatrabaho na lang ako. Yan ang wag na wag mong gagawin. Lalo mo lang sasaktan ang papa natin. Alam mo, pangarap niya na makatapos tayong lahat sa pag-aaral. At isa pa, kung dito lang ako magtatrabaho, hindi natin mababayaran ang utang natin kay Tia Amanda. Bakit ba kasi sa atin pa nangyari ang bagay na to? Hindi ibibigay ng nasa taas ang pagsubok na ito sa pamilya natin kung alam niya na hindi natin kayang lampasan. Kaya, kailangan mo magpakatatag, lalo na kapag umalis ako. Ikaw na ang tatayong panganay sa ating 2 pang kapatid. Sana, bawasan mo muna ang paggimik at kailangan ka ni Mama. Para namang meron akong pagpipilian. Basta kapag nandun ka na, mag-iingat ka lagi ah. Oo naman, ingatan mo rin sarili mo ha. At ikaw nang bahala sa mga magulang natin at sa kambal. Ang inaalala ko si Kuya Jonas. Matagal din ang 2 taon. Hindi ka ba nag-aalala na maghanap siya ng ibang babae? May tiwala ako kay Jonas. Mula high school, kilala na namin ang isa't isa. Matagal bago niya nakuha ang matamis kong oo. May tiwala ako sa kanya na hindi siya titingin sa ibang babae. Sa bagay nga, ang swerte mo sa kanya ate. Maiba nga pala ako. Hindi ba siya nag-alok man lang na bayaran ang utang natin? May pera naman sila. Ilang beses na niyang sinabi yan pero may prinsipyo naman akong tao. Tayong may utang at hindi siya. Hindi tama na siya ang magbabayad. Ikakasal na naman kayo ah. Yun na nga eh. Ikakasal pa lang at hindi pa mag-asawa. Tsaka, iba kasi ang ugali ng mama niya. Baka lalo akong mapasama sa paningin niya. Ibig bang sabihin, hindi ka pa rin tanggap ng mama niya? Ganun na nga. Baka lalo lang niya akong ayawan kung tatanggapin kong alok na tulong ng anak niya. Ganun yata talaga kapag maraming pera, mapangmata sa kapwa. Ay, hayaan na lang natin. May mga tao talaga na ganun ang ugali. Ang importante naman malaki pa rin ang respeto ko sa kanya. Siguradong hahanapin ka ni Papa. Ikaw pa naman ang paborito nun. Nagpaalam na rin naman ako. Tsaka sinabi ko na sa kanya noon pa na ang plano ko. Kahit hindi na siya nakakapagsalita, alam ko na naiintindihan niya ako. Mula nang magkasakit si Papa, inako ko na lahat ng gastusin sa bahay at mga gamot na kailangan bilhin. Dahil malit lang naman ang sahod ko, hindi sumasapat talaga. Kaya nung isugod ulit namin si Papa sa ospital, dun na kami nagkabaon-baon sa utang kay Tia Amanda. Marami siyang negosyo, kaya naman hindi na kami nagdalawang isip na sa kanya umutang. Yun nga lang lumaki na ang perang nahiram namin at naniningil na siya. Si Mama lagi niyang nakakausap. Mabuti naman umuwi ka na. Nagkita ba kayo ni Jonas kanina? Hindi po ma, nag-overtime po ako. Sayang din po kasi yun Pocket money rin po yun. May petsa na ba kung kailan ang alis mo? Tatawag na lang po yung agency sa akin. Dapat nagpapaalam ka na sa boss mo. Nag-a-apply pa lang po ako, nagsabi na ako. Nauunawaan naman po niya ako Pasensya ka na anak ha, kung ikaw ang umaako sa lahat.
Wala man lang ako na itutulong sa iyo. Yung alagaan po ang papa at mga kapatid ko, malaking tulong na rin po yun. Nabanggit nga ni Flora na gusto na niyang tumigil sa pag-aaral para makatulong dito sa gastusin. Sabi ko naman mas makakatulong siya kung magtatapos siya ng pag-aaral at makakahanap ng magandang trabaho. Yun nga po ang sabi ko. Ako na lang muna ang magsasakripisyo. Sigurado naman po na giginhawa na ang buhay natin oras na makaalis ako. Anak, unahin muna natin ang utang kay Amanda ha. Nangako kasi ako sa kanya na siya ang uunahin natin Minsan kasi nagkita kami sa labas. Ang dami niyang sinabi sa akin. Nakakaya tuloy sa mga taong nakarinig. Hindi naman po yata tama na ipahiya niya kayo sa maraming tao. Mahinahon naman ang pagkakasabi niya. Yun nga lang nahihiya ako dahil nalaman tuloy na malaki ang utang natin sa kanya. Hayaan niyo po, Ma. Kaunting panahon na lang, mababayaran na natin siya. Tsaka po, bago ako umalis kakausapin ko po siya para habang wala ako hindi niya kayo guluhin. Baka makasama lang yun kay Papa. Mabuti pa nga para malaman niya na wala tayong balak na takasan ang utang natin sa kanya. Si Papa nga pala, gising pa po ba? Katutulog lang niya. Hilihintay ka nga niya Sabi ko baka malate ka ng uwi. Ay, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Nagagaling si Papa balang araw. Alam mo naman na malabo na ang sinasabi mo Tinapata tayo ng doktor, di ba? Malay nyo naman may himalang mangyari. Oo nga. Kumain ka na ba? Meron pang ulam dyan. Hindi pa po. Kanina pa nga ako nagugutom. Puro kape lang ang laman ng tiyan ko maghapon. Hindi mo dapat pinapabayaan ng sarili mo. Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Kailangan ko po kasi magtipid Ay, siya nga pala, Ma. Meron sana akong sasabihin. Ano yon? Baka po pwedeng ilipat na lang natin sa public school ang kambal para makabawas sa gastusin natin. Prioridad ko kasi ang utang natin kay Tia Amanda at pagpapagamot kay Papa. Anak, ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala natin kapag nalaman na sa public na lang nag-aaral ang mga kapatid mo? Samantalang kayo iginapang namin sa private school noon. Lalo ka na. Ano naman ang inaalala mo paalis ka na rin naman. Kapag po kasi nakaalis ako, hindi naman po ako agad makakapagpadala sa inyo Baka lang kasi magka-problema ang kambal sa pinapasok nilang eskwelahan. Baka din kulangin kayo sa budget. Maghahanap na lang ako ng mauutangan hanggat hindi ka pa nakakapagpadala sa amin. O sige po, Ma. Kayo ang bahala. Pasensya ka na anak kung nahihirapan ka na sa amin ha. Pati tuloy ang sarili mong kaligayahan na isasantabi mo pa. Ginusto ko rin po ito dahil mahal ko kayo. Nangako ako kay Papa na hindi ko kayo pababayaan. Mabuti pa magbihis ka na ng pambahay. Ipaghahanda lang kita ng pagkain mo sa kusina. Sumunod ka na agad ha. Matuli na lumipas ang 1 linggo at tinawagan na ako ng agency para sabihin na may schedule na ang pag-alis ko. Kulang na lang magtatalon ako sa tuwa dahil sa loob ng 3 buwan na paghihintay makakaalis na rin ako. Nagpaalam na rin ako sa boss ko at mga katrabaho. Ramdam ko ang lungkot sa kanila pero alam kong naiintindihan naman nila ako. Isang gabi bumisita rin sa akin si Jonas sa bahay namin. Sa labas kami nag-usap at magkaharap kaming nakaupo sa bilog na mesa. Mahina talaga ako sa itaas. Ipinagdarasal ko kasi na sana hindi ka na lang matuloy. Kung hindi talaga ito para sa akin, hindi niya ipagkakaloob. Mabilis naman ang 2 taon Akala mo lang yun. Akala ko ba, tanggap mo ng pag-alis ko? Bakit ganyan na naman ang sinasabi mo? Alam mo naman na umpisa pa lang nasabihin mo sa akin na mag-a-apply ka na magtrabaho sa labas ng bansa, tutol na ako Ikaw lang naman tumapilit Alam mong ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Baon na kami sa utang at mababaon palalo kung hindi ako aalis. Ayaw mo pa kasing tanggapin yung tulong na inaalok ko sa'yo O tapos ano?
Ako na naman ang lalabas na masama sa mama mo? Lagi mo na lang kasing pinapairil ang prinsipyo mo eh. Yung pride mo. Hindi kasi kami pinalaki ng mga magulang namin na umasa sa ibang tao hanggat may lakas kami at makakagawa ng paraan. Magpapasa na naman tayo eh. Ang pera ko magiging pera mo na rin. Hindi kasi habang buhay aasa ako sa iyo at ang pamilya ko. May plano ako sa pamilya para hindi habang buhay sa akin sila aasa. Ewan ko. Pakiramdam ko hindi ako mahalaga sa'yo. Mahalaga ka sa akin. Yun nga lang, kailangan din ako ng pamilya ko eh. Pang-unawa mo lang naman ang hinihingi ko. Saglit lang naman ang 2 taon. Pasensya ka na. Kung makitid man ang pangunawa ko. Ayokong umalis na masama ang loob mo sa akin. Hindi kasi ako matatahimik doon. Basta 2 taon lang ha. Hindi na dapat sosobra doon. Oo naman. Gusto ko lang talaga na mabayaran ang utang namin kay Tia Amanda. Pagbalik ko naman tapos na sa pag-aaral si Flora. May makakatulong na ako sa paghahanap buhay. Siya na raw kasi ang bahala sa pag-aaral ng kambal. Sana nga to pa rin ang kapatid mong sinabi niya. Baka mamaya bigla na lang mabuntis yun. Hindi naman siguro. Alam naman niya ang sitwasyon ng buhay namin. Sino-sino kasing sinasamahan eh. Mga kaibigan lang niya yon. Hindi naman lahat nagiging boyfriend niya. Ayoko sanang pabaunan ka ng sama ng loob at pag-aalala. Pero may kakatihan din ang kapatid mo eh. Ano ang ibig mong sabihin? Muntik na maghiwalay ang kaibigan ko at ang asawa niya. Nahuli ang kaibigan ko at ang kapatid mo ng asawa sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Ha? Sigurado ka ba dyan? Aminado ako na liberated ang kapatid ko pero hindi niya magagawang pumatol sa may asawa. Tanungin mo siya. Muntik na nga siyang idemanda ng babae. Nakiusap lang ako. Dahil sigurado naman ako na ikaw rin ang papasa ng problema ng kapatid mo. Kakausapin ko na lang siya. Kahit ilang beses mo pang kausapin ang kapatid mo, hindi naman yung makikinig sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi siya pwedeng hindi makinig lalo at paalis na ako. Siya lang ang pwede kong asahan sa ngayon. Sana naman karapat dapat sila sa pagsasakripisyo mo, Renata. Ayoko lang kasi masayang pag-alis mo. Huwag ka mag-alala. Hindi masasayang ang pag-alis ko. Nang makaalis si Jonas, agad kong kinausap si Flora sa harapan ng mama namin. Akala ko kasi hindi pa rin alam ni mama ang kinasangkutan ng kapatid ko. Hindi na rin naman nagkaila si Flora at sinabi pa niyang naayos na ang gulong yun. Ang labis ko lang ikinagulat, alam na pala yun ni mama. Alam ninyo ang ginawa ni Flora? Oo iha. Hindi naman niya sinasadya eh. Alam niya binata pa ang Alex na yon. Malay naman niyang may asawa na pala. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ayoko na kasing dagdagan pa ang alalahanin mo eh. Kaya inilihim na lang namin. Dapat nga, hindi na rin yung binanggit ni Jonas sa'yo eh. Mabuti nga po at sinabi sa akin ni Jonas na hindi katulad ninyo. Sana naman huwag ninyong konsintihin ang ginagawa ni Flora. Natural lang naman siguro na ipagtanggol ko ang kapatid mo. Kaya po lumalaki rin ang ulo niyan dahil sa ginagawa ninyong pagtatanggol kahit mali eh. Ate naman, malapit ka nang umalis. Baka malasin ang flight mo. Sige ka. Flora, habang wala ako magpakaayos ka ha. Walang ibang inaasahan si na mama kundi ikaw. Oo na. Nangako naman ako sa'yo na akong bahala sa kanila habang wala ka. Yun naman pala eh. Huwag ka na magalit sa kapatid mo ha. Total naman tapos na ang issue na yun. Oh, siya. Sana naman magbago ka na. Kung magsalita ka naman ate, parang ang sama ko. Hindi ko naman sinasabi na masama ka. Ang akin lang, baguhin mo yung nakasanayan mong gawin. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, hindi sa pakikipagrelasyon. Makakapaghintay naman yan eh. Oo na te, wala na nga akong boyfriend eh. Yun naman pala eh. Huwag mo nang pagalitan ng kapatid mo ha. Magsaya na lang tayo habang nandito ka pa. Mag-outing kaya tayo bukas te. Total, walang pasok. Oo nga anak, siguradong matutuwa ang papa mo. Pasensya na po kayo ma. Wala na po tayong budget eh. Kailangan nating magtipid muna. Sa pagbabalik ko na lang po tayo mag-outing. O sige,
Namimiss ko na rin kasi ang ginagawa natin dati eh. Kung hindi sana nagkasakit ang papa nyo, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Oo nga, te. Si Papa naman kasi ang tigas ng ulo. Sinabihan na natin siyang mag-iingat sa pagkain ng mga bawal. Sige pa rin siya. Huwag na nating sisihin si Papa. Hindi naman niya kagustuhan na nangyari eh. Huwag ka na ulit magsasalita ng ganyan ha, at baka marinig ka pa. Ngayon lang naman ako nagsalita ng ganito. Dahil totoo naman. Kahit nga, hindi pa rin tama yun. Huwag na nga natin pag-usapan to. Kung hindi man tayo makapag-outing o mabigyan ka ng padespedida, gusto namin na masaya ang ilang araw na pananatili mo pa rito. Salamat po, Ma. Ngayon pa nga lang nalulungkot na ako pero kailangan ko tong gawin eh. Kapag umalis ka, te, hindi na katulad ng dati ang bahay na to. Huwag ka nga pala mag-alala kay Kuya Jonas. Ako nang bahala sa kanya. Lagi ko siyang babantayan para hindi maghanap ng iba. Alam ko naman na hindi niya magagawang tumingin sa iba. May tiwala ako sa kanya. Oh, paano? Salamat pa rin sa'yo. Ingatan mo na lang sila Mama at Papa ha? At yung kambal. Ako nang bahala dito, te. Basta bumalik ka lang agad, ah. Niyakap ko pa ng mahigpit sina Mama at Flora. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Pinilit ko lang talaga magpakatatag para sa kanila. Sa ilang araw na natitira ng pananatili ko, ako na muna nag-aalaga kay Papa. Kahit hindi na siya nakakapagsalita at lagi na lang nasa wheelchair. Alam kong naiintindihan niya ang mga sinasabi ko. Mabilis lang naman po ang 2 taon pa. Kapag nabayaran na natin ang utang kay Tia Amanda, plano ko na magnegosyo. Kay Mama ko ipapamahala para hindi siya naiinip dito sa bahay. Madalas po akong tatawag dito sa bahay. Sina Flora at Jonas lang ang nagatid sa akin sa airport. Pinauwi ko na rin sila agad pagkatapos kong magpaalam. Baka kasi hindi ko makaya. Bigla na lang ako mag-back out. Masayang lang ang mga nagastos ko. Habang pauwi sila, hindi maiwasang pag-usapan ng dalawan tungkol sa akin. Ambisyosa din kasi si Ate Renate. Anong ibig mong sabihin? Pwede naman siyang hindi umalis eh. Siya lang tong nagpupumilit. Malaki na rin naman ang kinikita niya sa trabaho niya. Ang inaalala niya ang utang niyo sa Tia Amanda niyo. Sabi niya, umabot na ng mahigit $250,000. Yung maintenance pa ng papa niyo at pag-aaral niyong 3. Kahit malaki ang sahod niya, hindi pa rin sasapat sa pangangailangan niyo. Sa palagay mo, mababayaran niya agad ang utang namin sa ginawa niyang pag-alis? Posible, dahil malaki naman ang sahod niya bilang factory worker sa ibang bansa. Bakit hindi mo na lang kasi siya pinilit na tanggapin ang tulong mo? Kung alam mo lang kung paano pilit ang ginawa ko sa ate mo. Paprinsipyo din kasi ang ate mo eh. Gusto niya sa sarili niyang paraan para masolusyonan ang problema niyo. Kung ako yon, tatanggapin ko na kesa naman magpakahirap ako sa ibang bansa. Magkaiba naman kayo ng ate mo eh. Ang layo ng ugali niya sa'yo. Napansin ko lang ha, para ka napipilitan lang na pakisamahan ako. Noon pa pakiramdam ko, naiinis ka na sa akin. Kasi sinumbong mo pa ako kay ate. Hindi mo man lang naisip na paalis na siya at baka mag-alala lang. Malay ko ba naman na hindi mo pinagtapat sa kanya? Kapag umuwi na si Ate Renata, sigurado naman na matutuloy na ang kasal niyo. Sana naman matutunan mong tanggapin din kaming pamilya niya. Tanggap ko naman kayo ha. Katunayan nga niyan, handa akong tumulong. Oo nga pala. Parang sa akin ka lang naiinis ah. Baguhin mo yung ugali mo, baka sakali mawala ang inis ko. Ano bang ayaw mo sa ugali ko ha? Lahat. Kabaliktaran ka ng ate mo. Pati sa pananamit at kilos. Alam ko na. Gusto mo ng katulad ni ate na manang manamit. Hindi marunong gumimik at puro trabaho lang ang alam. Anong masama ron? Lahat ng lalaki, sa tingin ko katulad ng ate mong hinahanap. Yung hindi nakakaya na iharap sa pamilya at mga kaibigan. Kaya pala hanggang ngayon, hindi pa rin siya tanggap ng mama mo. Kahit sino namang babae ayaw ng mama ko eh. Pero naniniwala ako na matatanggap din niya ang ate mo. Hindi pa niya kasi nakakasama eh. Siguro ayaw ng mama mo na mawala ka sa kanya. Mamas boy ka pala eh. Hindi yan totoo. Kaya ko ngang ipaglaban ang ate mo eh.
Sabi mo eh. Sana naman maging maayos ang flight ni ate. Sagot na ng kumpanya ang tutuluyan ko sa bansang pinuntahan ko maliban sa pagkain. Mainit naman akong tinanggap ng mga kasama ko nung dumating ako. Bali 6 kami sa bahay na yun at 2 kaming Pilipina. Walking distance lang din ang factory na papasukan namin. Si Ate Remy na matanda sa akin ng 5 taon na nagturo ng mga dapat kong gawin. Isa lang ang napansin ko. Luma na ang bahay at sa loob naman kumpleto na makabagong kagamitan. 1 buwan ko ding nilabanan ng homesickness. Mabuti na lang maunawain at mababait ang mga kasama ko. Hindi pa po ba magpapadala ang ate Renata ng pera? Sa 1 linggo daw siya magpapadala. May kailangan kasi akong bayaran eh. Naubos na ba ang perang iniwan sa'yo ng ate mo? Magkano lang naman yung perang iniwan niya? Sana naman tinipid mo. Ikaw naman kasi gumigimik pa eh. Di ba sinabihan ka na ng ate mo bago siya umalis? Nasanay na ako eh. Huwag niyo na lang banggitin sa kanya. Wala talaga akong balak sabihin sa kanya. Baka mamaya makaapekto pa yun sa trabaho niya. Manghiram muna kaya ako kay Kuya Jonas. Nakakaya naman. Ano na lang ang sasabihin ng tao? Babayaran ko naman eh kapag nagpadala si ate. Kailangan ko lang talaga. Bahala ka. Basta sabihan mo lang siya na wag nang ipaalam sa ate mo, ha? Kahit naman ipaalam niya, ano naman? Babayaran naman siya. Kesa naman sa ibang tao ako mangutang. Sa kanya na lang. Pwede bang dagdagan mo na rin ang hihiramin mo? Wala na kasing pambaon ng kambal eh. Yung pera ko nabili ko na ng gamot ng papa nyo. Ang nagpapahirap lang naman sa atin ang pagkakasakit ni Papa. Bakit kasi hindi na lang siya natuluyan nung una siyang inatake? Flora, ano ba yung sinasabi mo? Hindi lang nakakapagsalita ang papa nyo pero naririnig niya ang sinasabi mo. Totoo naman kasi, hindi sana ganito ang buhay natin kung hindi dahil sa kanya. Kung makapagsalita ka parang hindi ka nakatikim ng pag-aaruga mula sa papa mo ah. Hindi niya ako masisisi kung magtanim man ako ng sama ng loob sa kanya. Mula pagkabata, wala na siyang ginawa kundi pagalitan ako. Wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Samantalang si Ate Renata, lagi niyang pinupuri. Ngayong nasa abroad si ate, siya na naman ang magaling sa pamilyang to. Hanggang ngayon ba nagsiselos ka pa rin sa ate mo? Bakit ako magsaselo sa manang na yun? Mas di hamak naman na mas maganda ako sa kanya at magaling. Hindi naman nakikipagkumpetensya sa'yo ang kapatid mo. Kaya tigilan mo na yan. Pati ba naman kayo siya na ang kinakampihan? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Hindi ko na kasi nagugustuhan ng mga sinasabi mo at naririnig ka ng papa mo. Kahit naman naririnig niya, hindi na naman siya makakapagreklamo. Kahit na, gusto mo bang atakihin ulit siya ha? Mabuti pa nga, para mawala na ang problema natin. Talaga bang ganyang kasama ang ugali mo ha? Pati kamatayan ng ama mo, hinihiling mo na. Nakikita ko kasi na hirap na kayo sa pag-aalaga sa kanya. Halos hindi na kayo natutulog oh. Naging mabuting asawa at ama ang papa mo. Gusto ko rin masuklian ng mga kabutihan niya sa atin. Siguro sa inyo lang. Kung pinapagalitan ka man niya noon, dahil mali ka at gusto ka lang niyang ituwid. Ewan! Kung pwede nga lang na huwag nang umuwi dito eh. Kala mo naman ikaw lang ang nahihirapan dito. Masirap ang ate mo dahil pinili niyang sa ibang bansa magtrabaho. Paanong hirap ma? Isa sa bansa sa Europe ang pinuntahan niya. Nasisiguro ko na maayos ang buhay niya doon habang tayo nagsasakripisyo. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Mabuti pa, lumabas ka na dito sa kwarto. Huwag niyo na nga lang po akong hintayin sa hapunan. Sa labas na ako kakain. Sino na naman ang mga kasama mo? Ang bago kong boyfriend. Magpapalibre na lang ako sa kanya. Makakain man lang ng masarap na ulam. Akala ko ba wala kang boyfriend ngayon? Meron na ulit. Sige na, alis na ako. Naiiling na lang si mama sa inaasal ng kapatid ko. Kahit kasi siya nakikita na ang pagkakaiba ng ugali namin magkapatid.
Minsan nga nabanggit niya sa akin noon na para daw kaming buwan at araw ni Flora. Naiiling pa rin na binalingan niya si Papa, nakita sa mukha ang pagkadismaya. Pagpasensyahan mo na lang si Flora ha. Bata pa kasi kaya hindi niya alam ang mga sinasabi. Magbabago din siya. Siya nga pala. Nagbili ng anak mo si Renata na tatawag mamaya paglabas sa trabaho. Mula nung tumuntong ako sa bansang to, hindi ko pa nakakausap si Flora. Tanging si Mama at Kambal lang ang nakakausap ko. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip na baka puro gimmick na naman ang inaatupag. Kaya naman nang makausap ko si Mama, nag-usisa na ako sa kanya kung anong ginagawa ni Flora. Hindi na yata magbabago ang kapatid mo, anak. Nangako pa naman siya sa akin na magbabago na. Tumutulong ba naman siya sa inyo kapag walang pasok? Minsan sa gawaing bahay. Hindi po ba siya nag-aalaga kay Papa? Alam mo naman kahit nandito ka, bihira lang niyang alagaan ng papa niyo. Lalo na ngayon na mahirap ng alagaan si Ronilio. Nagiging bugduting kasi. Siguro namimiss ka ng papa mo. Gumaganda lang ang mood niya kapag naririnig niya ang boses mo eh. Katulad ngayon, naka-loudspeaker tong cellphone at naririnig niya ang pag-uusap natin. Pa, huwag niyo na pong pahirapan si Mama ha sa pag-aalaga sa inyo. Namimiss ko na rin po kayo. Pag uwi ko, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo ha. Naluluha siya anak habang pinakikinggan ng sinasabi mo. Huwag na po kayong malungkot pa. Sa dali lang naman po ako mawawala Magkikita rin po tayo. Mabilis naman po ang panahon. Tsaka kailangan kapag umuwi ng anak mo rito, magaling ka na at nakakalakad na ulit. Ma, sa bakasyon po sa eskwela ng mga kapatid ko, dalhin niyo po sa dagat si Papa. Padadalahan ko po kayo. Sige iha, siguradong matutuwa ang papa mo. Ma, dumadalaw ba sa inyo si Jonas? Mula nung umalis ka 2 beses pa lang pumupunta. Dinadalaw niya ang papa mo at nagdadala rin ng pagkain. Hindi ba kayo nagkakausap? Minsan lang po. Nararamdaman ko po kasi sa boses niya na parang may tampo pa rin siya sa akin. Mawawala rin yon pagtagal. Intindihin mo na lang siya na mahirap ang naging desisyon mo. Oo nga po. Kaya plano ko po na pag uwi ko tanggapin na ang inaalok niyang kasal. Kahit po ayaw pa ako ng mama niya. Hindi ko rin maintindihan sa mama ni Jonas kung anong inaayawan sa'yo. Baka po ayaw pa lang po niyang mawalay ang anak. Sa bagay nga, solong anak nga pala si Jonas. Kaya nga po kahit papaano naiintindihan ko naman ang mama niya. Kung sakali naman po na gusto niyang tumira sa amin, wala pong problema sa akin. Ang bait mo talaga anak, kaya ka laging pinagpapala Hindi naman po. Minsan nakakaramdam din ako ng inis. Kasi pilit ko namang hinuhuli ang loob ng mama niya Hindi pa rin talaga niya ako matanggap. Pasasaan din matatanggap ka rin niya. Lalo na kapag nakita niya kung paano mo mahalin at talagaan si Jonas. Sana nga po sa lalong madaling panahon, matanggap na niya ang relasyon namin. O paano iha, lilinisan ko pa ang papa mo. Tsaka na lang ulit tayo mag-usap ha. Magpahinga ka na rin dyan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Mag-iingat po kayo ni Papa ha. Mahal ko po kayo. Nang matapos ang tawag, tsaka ako naman ninayos ang pagkakahiga ko. Bawat isa sa amin dito may sariling kwarto kaya may privacy kami. Mula nang dumating ako, lagi na ako nag-o-overtime para mas malaki ang maipadala ko sa amin. Umaasa ako na sa loob ng 1 taon mababayaran ko na rin si Tia Amanda. Para sa pamilya ko naman ako magfo-focus at sa plano ko. Habang nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa, wala akong kamalay-malay sa mga ginagawa ni Flora. Na siyang inaasahan kong papalit muna sa akin bilang panganay. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin!
Hindi ko naman po alam na susugod dito ang asawa ni Marlon eh. Kung ganon, alam mo na may asawa ang lalaking yun. May relasyon na po kami ni Marlon nang ipagtapat niya na may asawa siya. Pero matagal na po silang hiwalay. Naniwala ka naman. Susugod ba dito ang asawa ng lalaking yun kung totoong hiwalay na sila, ha? Ala ka namang hindi nag-aral. Ang mga lalaki lahat gagawin at sasabihin para lang makuha ang gusto. Napakatanga mo talaga. Alam ko naman po na nagkamali ako eh. Hindi ko naman po sinasadya. Nangyari na yan sa'yo dati. Buti nga hindi dito sumugod yung babae eh. Wala ka pa rin kasing kadala-dala. Ayaw mo kasing makinig sa ate Renata mo. Oo na! Ako na lang laging mali at si ate ang laging tama. Eh bakit ikaw pa ang galit ngayon, ha? Nagmamalasakit lang ang ate mo sa'yo. Ako ilang beses kitang pinagtatakpan sa ate mo para lang hindi kayo mag-away. Ang gusto ko lang naman, iintindihin niyo ko. Mahirap pang gawin yon. Ano pa ba ang ginagawa ko? Wala na akong ginawa kundi intindihin ka. Pero kami ba inuunawa mo? Nakikita mo ba ang sakripisyo ng kapatid mo, ha? Sarili mo lang ang iniisip mo eh. Nagsisisi na nga ako sa nagawa ko eh. Sa dami kasi ng lalaki dyan, sa may asawa ka pa talaga pumatol. Hindi ko nga kasi alam. Kasi nga ayaw mong gamitin yung utak mo. Gwapo siguro yun kaya agad kang bumigay nang hindi na alam kung binata ba. Ipinakilala lang din naman yun sa akin ng kaibigan ko eh. Isa pa yan, hindi ka man lang mamili ng mga kaibigan. Lagi ka na lang nalalagay sa alanganin dahil sa mga kaibigan na yan. Ayoko na ulit magdadala ka ng mga kaibigan o kaklase mo dito sa bahay natin, ha? Hindi na nga po, ma. Magfo-focus na lang po ako sa pag-aaral ko. Dapat lang, no? Mahiya ka sa ate mo. Sana na walang kamag-anak ang magparating sa kanya tungkol sa nangyaring iskandalo. Puro na lang si ate ang iniisip niyo. Eh sino pa ba ang iisipin ko? Siya ang bumubuhay sa ating lahat. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, maghahanap agad ako ng trabaho para makatulong naman ako sa mga gastusin. Gawin mo, wag mo lang sabihin. Dahil direkta akong nagbabayad kay Tia Amanda, may mga pagkakataon na nagkakachat kami. Isang gabi habang kumakain ako ng noodles, nagulat ako sa mga chat ng tiyahin ko. Inakala kong naniningil na naman siya. Samantalang kapapadala ko lang sa kanya nung isang araw. Laman ng chat niya ang nangyaring skandalo sa bahay namin. Hindi na tuloy ako nakakain kahit gutom ako. Agad akong tumawag sa amin. Totoo po bang sumugod dyan ang asawa ng boyfriend ni Flora? Paano mo nalaman yan, Iha? Kung ganon, totoo nga. Hindi naman kasi alam ng kapatid mo na may asawa ang lalaking yun eh. Naloko din siya. Hindi siya maluloko kung sinunod lang niya sinabi ko. Tsaka hindi lang yan ang unang beses Nangako naman ng kapatid mo na itutuon na lang ang atensyon sa pag-aaral niya. Nandyan po ba siya ngayon? Hindi niya kasi sinasagot ang tawag ko eh. Kasama siya ng kambal. Meron lang kasing activity sa school nila. Tamang-tama walang pasok ang ate nila. Ako sana ang pupunta pero hindi naman pwedeng iwan ng papa mo. Kung patuloy lang pasasakitin ni Flora ang ulo natin, mabuti pang wag na siya mag-aral. Hindi na ako magbibigay ng allowance niya. Maawa ka naman sa kapatid mo. Nangako naman siya na magbabago na eh. Bigyan pa natin siya ng isa pang pagkakataon, ha? Kapag inulit pa niya, ako na mismo ang magpapahinto sa kanya sa pag-aaral. Hindi man lang niya inisip ang hirap ko dito sa ibang bansa. Tapos siya puro pasarap sa buhay. Nag-aakit pa siya ng problema sa bahay natin. Patawarin mo ko, Renata. Hindi ko na subaybayan ng kapatid mo. Matanda na naman po si Flora para maging responsable siya sa mga ginagawa niya. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko na siyang maigi para hindi na siya ulit makagawa ng pagkakamali. Imbis na sana makatulong niyo
Siya pa talaga nagpapasaway. Hindi na ako magtataka kung puro gimmick siya mula nung umalis ako. Ayoko na nag-aalala ka dyan. Ang trabaho mo na lang ang intindihin mo. Ako na ang bahala rito. Sige po, Ma. Pakisabi po kay Flora, ha. Nasagutin ang mga chat ko sa kanya. Hindi habang buhay maiiwasan niya ako. Oo, Iha. Sasabihin ko na lang sa kanya pag uwi. Sana wag mo na siyang awayin pa. Saka na lang po tayo mag-usap. May gagawin pa po kasi ako. Nagkausap na rin kami magkapatid pero pagkatapos ng pangyayaring yun, parang nagkaroon na ng lamat ang samahan namin. Hanggang tuluyan ng naputol ang komunikasyon namin. Tuwing tumatawag o nagvi-video call ako kay Mama, panaka-naka na lang niyang binabanggit si Flora sa usapan. Pinagbubuti na raw nito ang pag-aaral. Madalas ko rin makausap si Jonas. Ramdam ko pa rin na may tampo siya sa akin at nauunawaan ko naman yun. Labis din ako nagpapasalamat sa kanya dahil kahit nasa malayo ako, lagi pa rin niyang dinadalaw ang pamilya ko. Isang gabi kausap ko si Mama. Ikinuwento niya ang plano nilang outing. Mas masaya sana kung kasama ka namin. Pwede naman po mag-outing tayo pag uwi ko dyan. Saan pong lugar niyo balak pumunta? Sa Batangas, Iha. May kakilala kasi si Jonas na may resort doon. Sabi ko nga sumama siya. Marami daw siyang trabaho. Mula nga po nung umalis ako sinubsob na niya ang sarili sa trabaho. Kaya ko nga siya niyayaya para makapag-relax din siya. Pwede mo ba siyang i-chat at kumbinsihin? Pwede naman po, Ma. Kailan po bang outing niyo? Sa Sabado ng umaga. Sasabihan ko po siya. Saka mas gusto ko po na may kasama kayong lalaki. Sinakambal naman kasi, lalaki nga pero mga bagito pa. Sana makumbinsin mo siya. Huwag na ka mo magdala ng pagkain, ako na ang bahala. Ma, kumusta naman po ang pag-aaral ni Flora? Ayos naman, Iha. Tinutupad nga niya ang sinabi na pag-aaral na lang iintindihin. Hindi na nga rin siya gumigimik sa gabi. At pinagbawalan ko na rin siya na magpapunta ng mga kaibigan dito sa bahay natin. Mabuti naman po at natuto na siya. Hindi ba kayo nagkakachat na dalawa? Hindi na po, Ma. Para kasing siya pa ang nagmamalaki sa akin Nakakalimutan niya yata na akong nagpapaaral sa kanya. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Huwag na ho, Ma. Baka isipin niya nagsusumbong ako sa inyo. Gusto ko rin kasing malaman ang nasa isip niya huwag ka mag-alala. Hindi ko babanggitin na pinag-usapan natin siya. Sige po, kayo na pong bahala. Gusto mo ba makausap na ang papa mo? Opo, Ma. Marami kasi akong ikukwento sa kanya Gusto ko rin pong ipakita sa kanya ang mga grapes dito sa loob ng bakuran. May bunga na po kasi. Ronilio, ito ang anak mo. Kausapin mo muna siya, ha? Meron daw siyang ipapakita sa'yo. Nakumbinsi ko rin si Jonas na sumama sa outing ng pamilya ko. Nang araw na yun, hindi muna ako tumawag sa kanila para hindi ko sila maabala. Nagkataon din na wala akong pasok nun. Kaya naglaba at naglinis na lang ako ng kwarto. Lumabas naman ang mga kasama ko kaya ako lang ang naiwan sa bahay. Habang pinupunasan ko ang mesa kung saan nakapatong ang litrato namin ni Jonas at ng pamilya ko, bigla ko nasagi ang mga yun at nabasag. Kasabay nun ang matinding kaba sa dibdib ko. Ano ba yan? Pareho pa talagang nabasag. Dapat pala sa susunod plastic na lang yung salamin na bibilihin ko para hindi mabasag Sige, sa susunod na day off na lang ako bibili. May tabi na nga muna to. Bigla tuloy ang kinabahan. Pagkatapos kong maglinis sa kwarto, tumambay na muna ako sa labas. Kahit papano nare-relax ako sa tanawin. Dahil mala probinsya ang lugar kung saan kami naroon. Sa kabila na malaki ang sahod ko at maganda ang trabaho, mas gusto ko pa rin na makauwi na para makasama ko na ang pamilya ko. Nang mga sandaling yun, nag-e-enjoy naman ang pamilya ko habang lumalangoy sa dagat.
Nanatili lang sa cottage si Jonas, kasama si Papa na nasa wheelchair. Bakit nandito ka lang? Tinatamad pa akong maligo eh. Tsaka, kausap ko ang papa mo. Hindi ka ba naiinip na kasama siya? Salita ka ng salita, yung kausap mo pipi naman. Bakit ba ganyan ka magsalita sa papa mo? Biro lang naman yun, masyado ka namang seryoso. Hindi man nakakapagsalita ang papa mo, naiintindihan ka naman niya. Oo na nga, huwag ka nang magalit dyan. Alam mo ang ate mo, kahit gaano pa siya kapagod. Kahit kailan, hindi ko nadidinig na magsalita ng hindi maganda sa papa niyo. Ayan ka na naman eh. Ikukumpara mo na naman ako sa babaeng yon. Pwede ba kahit ngayon lang kalimutan mo muna siya? Huwag mo sanang kakalimutan na ang babaeng tinutukoy mo ay yung bumubuhay sa inyo at nagpapaaral sa'yo. Alam ko naman yon. Hindi mo kailangang isumbat pa sa akin. Buti pa bumalik ka lang sa paliligo mo. Hayaan mo na lang kami dito ng papa mo. Bakit pa simula nang umalis si Ate Renata? Mas lalo kang naging masungit. Akala mo lang yun. Baka naman sa akin ka lang masungit. Ang layo kasi ng ugali mo sa kapatid mo eh. Si Renata kahit noon hindi nasasangkot sa anumang gulo. Samantalang ikaw sa mga may asawa pa talaga. Ay nako, kinumpara mo na naman ako kay Ate Renata. Magkaiba talaga kaming dalawa. Pero sana naman, hayaan mo kong makilala pa ng lubos. Hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo. Balang araw magiging pamilya ko na kayo kapag nagpasala kami ng ate mo. Ayoko naman lagi na lang tayo nag-iiringan. Hindi naman maganda yun. Mabuti naman, sa'yo na yan ang galing. Para ka kasing laging gustong makipag-away sa akin. Mamayang gabi nga pala, anong gagawin mo? Pagkatapos siguro natin maghapunan, matutulog na ako. Halata na napilitan ka lang talaga na sumama sa amin. Wala ka man lang plano kahit maligo sa dagat. Pinagbigyan ko lang ang ate mo. Inom tayo mamayang gabi para hindi naman boring. Akala ko ba nagbago ka na? Oo naman, hindi na nga ako gumigimik kasama ng barkade. At saka ngayon lang naman ako iinom eh. Kung ayaw mo, di ako na lang mag-isa. Sa huli, pinagbigyan din ni Jonas ang gusto ng kapatid ko. Pagkatapos ng hapunan, nagyaya muna si Flora na maglakad-lakad sila sa tabing dagat. Habang nagkukwentuhan. May 1 oras din sila nag-usap bago nagyaya na ang kapatid ko. Sa mismong cottage na nirentahan ni Jonas sila uminom. Habang lumalalim ang gabi, parami na ng parami ang nangiinom ng dalawa. At pareho nilang hindi inaasahan ng susunod na mangyayari. Kinabukasan maagang nagising si Mama. Ang kambal naman maagang nagtampisaw sa dagat. Nasaan na kaya si Flora? Ay, magpapatulong pa naman sana akong magluto ng almusal. Teka nga lang, mapuntahan nga muna si Jonas. Baka gising na siya. Meron nga pala akong itatanong sa kanya. Magkatabi lang naman ang 2 cottage na nirentahan ni Jonas. Akmang kakatok na sana si Mama nang biglang bumukasyon at lumabas ang kapatid ko. Kitang-kita ang pamumutla sa mukha niya. Habang si Mama hinagod siya ng tingin. Narinig pa niya ang galit na boses ni Jonas sa loob. Mabilis na hinila ni Mama ang kamay ni Flora papunta sa kabilang cottage. Doon ka ba natulog? Magkasama ba kayo ni Jonas magdamag? May nangyari ba sa inyong dalawa, ha? Ma... Magsalita ka! Huwag mo kong daanin sa luha! Kasi pareho po kaming lasing kagabi. Hindi ko rin po ginusto ang nangyari. Flora naman, boyfriend siya ng ate mo. Malapit na silang ikasal. Ano ka ba naman? Sorry Ma, hindi naman namin sinasadyang nangyari. Kababae mo kasing tao, nakipag-inuman ka sa lalaki. Wala ka namang delikadesa, ha? Wala na po tayong magagawa pa. Nangyari na eh. Maiiwasan sana yan kung nag-isip ka. Hindi mo ba alam na masasaktan ang ate mo kapag nalaman niya to? Hindi niyo naman po kailangang ipaalam pa kay ate eh. Tapos ano? Hahayaan ko silang magpakasal? Ititikom ko na lang ang bibig ko na kayong magkapatid tinuhog ni Jonas, ganun ba? Eh anong gusto niyong gawin? Sabihin kay ate?
Baka kapag ginawa niyo yan, dalawa lang ang pwede niyang gawin. Umuwi dito at hindi na tapusin ang kontrata o magpakamatay siya doon. Ay, pagkatapos ng mga ginawa ng kapatid mo, ito pa pala ang isusukli mo sa kanya. Wala kang kwentang kapatid! Alam ko po na malaki ang kasalanan ko, pero may kasalanan din si ate. Kung hindi sana siya umalis, hindi aabot sa ganito. Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo, ha? Ate mo pa talagang sinisisi mo. Kaming tatlong may kasalanan. Pare-pareho kaming may pagkakamali. Mag-impake ka na. Aalis na tayo ngayon din. Sinira mo lang ang outing na to dahil sa kakatihan mo. 2 buhay ang sinira mo. Akala ko pa naman maiintindihan niyo ko. Lagi kayong nagtatanggol sa akin dati. Bakit ngayon? Parang ang dumi ng tingin niyo sa akin. May kasalanan din ako. Masyado kitang kinonsinti nun. Sa pagkakataong ito, hindi kita kakampihan. Sandali lang po. Mag-usap muna tayo. Bitiwan mo ko! Nandidiri ako sa'yo! Manaman! Tinawag na ni Mama ang kambal na abala sa paliligo sa dagat. Nagtataka man dahil parang galit ang aming ina, sumunod pa rin sila. Hanggang makaalis sa resort na yon, hindi na nagpakita sa kanila si Jonas. Marahil nahihiya sa nangyari kaya hindi na lang nagpakita sa pamilya ko. Hanggang makauwi, hindi iniimik ng mama namin si Flora. Makalipas ang 1 linggo, kibo-indili pa rin ni Mama si Flora. Nang hindi na makatiis, kinausap na siya ng kapatid ko. Kausapin niyo naman po ako, Ma. Para naman akong kriminal nito eh. Bakit? Hindi pa ba matatawag na krimen ang ginawa mo sa kapatid mo, ha? Paulit-ulit na nga akong humingi ng sorry sa inyo eh. Ayaw niyo pa rin akong patawarin. Ano bang gusto niyo? Lumuhod ako sa harapan niyo? Eto na oh, nakaluhod na ako. Nagkasala ka sa kapatid mo, hindi sa akin. Pero ako nagdadala ng krus ng kasalanan na ginawa niyo ni Jonas. Pwede naman kasi nating kalimutan ang nangyari eh. Ang dali mo lang sabihin yan. Palibhasa kasi sanay ka ng manakit ng kapwa mo babae. Manaman. O bakit? Totoo naman, di ba? Hindi lang 2 beses kitang pinagtakpan noon. Maraming beses pa. Hindi ko lang akalain na pati kapatid mo aahasin mo. Gusto niyo po bang marinig na hindi ako makatulog sa gabi sa kakaisip? Nahihirapan din po ako kung alam niyo lang. Tama lang yan sa'yo. Dahil kasalanan mo naman. Hindi na ako magtataka kung inakit mo si Jonas at sinadya mo siyang lasingin. Noon pa napapansin ko na ang malalagkit mong tingin sa kanya. Hindi ko alam kung saan ka nagmana ng kakatihan mo. Ibato niyo na lahat ng masasakit na salita. Pero kahit papano nagpapakatotoo ako. Hindi ako katulad ni ate na mahilig magpanggap na santa. Hindi mo lang kasi matanggap na mabait ang ate mo. At nasa kanya na ang lahat ng magandang katangian. Wala na po sa kanya lahat dahil naagaw ko na si Jonas. Talagang ang sinadya mo nangyari. Oo na! Sinadya ko ang lahat. Yan naman ang gusto niyong marinig, di ba? Kasi ako ang masama niyong anak. Pagod na akong pagbigyan kayo tapos si ate lang ang nakikita niyong mabait. Sa sama ng loob, umalis ng bahay si Flora. Hinayaan naman siya ni Mama. Napatingin pa siya kay Papa na nasa wheelchair. Lumapit si Mama at hindi na napigilang mapaiyak. Walang dapat sisihin kundi ako. Sana nakinig na lang ako sa'yo na swetuin si Flora noon pa. Hindi na sana umabot na nasaktan niya ang kanyang ate. Ano bang gagawin ko, Ronilio? Mananahimik na lang ba ako para hindi masaktan si Renata? Matuloy na lumipas ang mga buwan. Wala naman ako napapansing kakaiba kapag nag-uusap kami ni Mama at maging ni Jonas. Mas naging malambing nga lang ang boyfriend ko. At wala na siyang bukang bibig na sana bumilis ang panahon at makauwi na ako. Kung alam mo lang kung gaano ko nangungulila sa'yo.
Ako din naman. Nagtitiis lang talaga ako. Lagi nga ako nag-overtime para pagdating ko dito sa tinutuluyan namin matutulog na lang ako. Nalulungkot lang kasi ako Tapos, iiyak lang. Pasensya ka na kung lalo lang bumibigat ang dalahin mo dahil sa mga sinasabi ko. Naiintindihan naman kita. Siya nga pala, kinukumusta ka ng mama ko? Talaga? Pakisabi na ayos lang naman ako dito. Mukhang nakuha mo ng loob niya. Bilib daw siya sa'yo Dahil imbis na tanggapin mo yung tulong ko, mas ginusto mo pang umalis at magtrabaho dyan. Ay, sa wakas, nagbunga na rin ang ipinagdarasal ko na sana matanggap na ako ng mama mo. Oo nga. Sana naman wala nang problemang dumating sa buhay natin. Kasama na sa buhay ng tao ang problema. Huwag na lang tayong mawawalan ng pag-asa na malalampasan natin ang mga pagsubok na dumarating sa mga buhay natin. Ang ibig kong sabihin, sana wala nang balakid na dumating sa pagmamahalan natin. Wala na yan, no? Maliban na lang kung sumuko ka na sa paghihintay sa akin at maghanap ng ibang babae. Alam mo na hindi ko magagawang tumingin sa ibang babae. Yun naman pala Kaya huwag ka mag-iisip ng negatibo. Oo, hindi na ako mag-iisip ng hindi maganda. May iba nga pala ako. Dumalaw ka na ba ulit sa bahay? Hindi pa. Marami din kasi akong ginagawa Tsaka, baka hindi na muna ako pumunta ron. Sana maunawaan mo ko. May mga kailangan lang kasi akong dapat gawin. O sige, ikaw ang bahala. Kaya lang baka hanapin ka naman ng mga magulang ko. O lalo na si Papa. Pupunta pa naman ako. Kaya lang baka matagal pa. Siguro sobra kang abala sa trabaho ngayon. Sa bagay nga, mabuti na nga rin siguro yon para hindi ka laging nalulungkot na wala ako sa tabi mo. Kailangan ko talagang isubsob ang sarili ko sa trabaho para makalimot. Ang ibig kong sabihin makalimot na matagal pa bago tayo magkita. Marami pa kami na pag-usapan ni Jonas. May kakaiba ako nararamdaman ng mga sandaling yun. Pero hindi ko matukoy kung ano. Inisip ko na lang na hanggang ngayon hindi pa rin niya tanggap na umalis ako. Samantala wala namang tigil sa pagduwal sa lababo si Flora. Walang kibong nakatingin sa kanya si Mama. May hinalang nabuo sa kanya sa dahilan ng pagduduwal ng kapatid ko. Baka po may nakain lang ako na nakasama sa tiyan ko. Kailan ka huling dinatnan? Po? Sagutin mo ang tinatanong ko sa'yo. Kailan ka sabi huling dinatnan? Hindi ko na po matandaan Iniisip niyo po ba na buntis ako? Sana nga mali ang hinala ko. Mabuti pa magbihis ka. Pupunta tayo sa doktor ngayon. Emma, may pasok kasi ako ngayong tanghali Pwede bang bukas na lang? Huwag na nating ipagpaliban. Sigurado naman kasi na kapag buntis ka, mapipilitan ka na rin tumigil sa pag-aaral. Wala naman ako naramdaman na kakaiba sa katawan ko maliban sa pagsusuka. Huwag ka na nga makipagtalo pa. Sumunod ka na lang. Bilisan mo na. Alam mong hindi pwedeng maiwan ang papa mo na matagal. Sige po, magbibihis lang ako. Mula nang manggaling sila sa klinik at makumpirmang nagdadalang tao nga si Flora, walang tigil si Mama sa pag-iyak. Hindi naman malaman ng kapatid ko kung paano aaluin ang ina namin. Kailangan kausapin mo si Jonas tungkol sa kalagayan mo. Ilang beses ko na nga po siyang tinangkang kausapin pero iniiwasan niya po ako. Kailangan kanyang panagutan. Hindi pwedeng ipanganak mong bastardo ang batang yan. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kamag-anak natin? Na isa kang disgrasyadang ina? Alam mo namang hindi na maganda ang reputasyon mo sa kanila. Gusto mo pang lalong mapasama. Wala naman pong kasalanan ng batang to Yun na nga Dahil dyan sa katangahan mo, may madadamay na inosenteng sanggol. Tatawagan ko ngayon si Jonas. Kinalma muna ni Mama ang sarili bago niya tinawagan si Jonas. Siniguro din niya na hindi tatanggi ang boyfriend ko sa paanyaya niya na pumunta sa bahay namin. Labag man sa kalooban niya, pinagbigyan na lang ni Jonas ang gusto ni Mama. Papunta na si Jonas ngayon. Mabuti na papayag niyong pumunta siya dito. Sinabi ko sa kanya na kapag hindi siya pumunta,
Ako mismo magsasabi kay Renata tungkol sa nangyari sa inyong dalawa. Paano kung ayaw niyang panagutan ng ipinagbubuntis ko? Kung tunay siyang lalaki hindi niya tatalikuran ng batang yan. Sana nga po. At sana huwag maging hadlang si ate. Kung sakali man na dumating ang araw na malaman ng ate mo ang lahat, isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Huwag ka nang lumaban. Tanggapin mo na lang kung anong sasabihin niya sa'yo. Intindihin mo na lang siya. Gabi na nung dumating si Jonas sa bahay namin. Halata sa kanya ang matinding kaba at hindi rin siya makatingin ng diretso sa aking ina. Itinuro lang ni Mama na maupo siya sa kabilang upuan. Hindi na rin nagtaka si Jonas nang ipatawag ni Mama si Flora. Kung tungkol po sa nangyari sa resort ang pag-uusapan natin, patawarin niyo po ako. Hindi ko ginusto nangyari. Mahal ko po si Renata. Hindi ko po magagawa magtaksil sa kanya. Nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa. Kaya kita pinatawag para pag-usapan na naging bunga ng ginawa niyo ni Flora. Buntis ang anak ko. Ano po? Buntis si Flora? Bakit niyo po sa akin sinasabi? Ano bang klaseng tanong yan, Jonas? Kaya ako sinasabi sa'yo dahil ikaw ang ama. Sigurado po ba kayo? Hindi ba yan gawa-gawa ni Flora? Ako mismo ang nagsama sa kanya sa doktor. Kaya alam ko, buntis siya. Sige po, sabihin na natin buntis siya. Ako nga kaya ang ama. Sino pa bang ama ng ipinagbubuntis ng anak ko? Wala namang iba kundi ikaw. Alam naman natin kung paano ka makipagrelasyon, Flora. Kahit may asawa, pinapatulan mo. Paano ko makakasiguro na sa akin nga yan? Matagal na akong walang karelasyon. Sa iyong batang to, kailangan mo akong pakasalan. Ano? Yan ang gusto mo? Hindi mo man lang inisip ang kapatid mo? Masyado ko talagang makasarili. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Basta pakasalan mo ko, kung hindi ako mismo magsasabi kay Ate Renata at sisirain ko ang trabaho mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Wala akong pakialam. Kaya gusto ko magharap-harap tayo para mapag-usapan ang problema. Hindi para magtalo. Pasensya na po. Hindi ko kayang pakasalan ng anak niyo. Hindi kita pipilitin na pakasalan si Flora. Pero sana naman wag mong talikuran ang obligasyon mo. Ma! Kung hindi rin lang naman ako pakakasalan ni Jonas, wag na lang. Hindi ko nga alam kung saan nga ba yung batang nasa sinapupunan mo. Sa'yo ang batang to. Hindi ako makakapayag na hindi mo kilalanin. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha. Hanggat hindi ko napapatunayan na akin yan, wala kang makukuha sa aking tulong. Hindi rin kita kayang pakasalan. Pasensya na po, Mama Elsie. Kailangan ko na pong umalis. Hayaan nyo na lang siyang umalis, ha? Wala man lang kayong gagawin, Ma. Ang mahalaga naman alam na niya ang kalagayan mo. Hindi pwedeng magmamatigas siya. Kung may pinaplano ka, wag mo nang ituloy. Maawa ka naman sa ate mo at kahit kay Jonas. Naaawa kayo sa kanila pero sa akin hindi. Anong klase kayong ina, ha? Ako ang buntis, apo niyo ang batang to. Ako ang mas kawawa dito. Sana kasi nakinig ka sa mga pangaral ko nang hindi mo sinapit yan. Sa inis ni Mama, tinalikuran na niya ang kapatid ko. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ni Flora. Dahil hindi niya inaasahan na magiging resulta ng pakikipag-usap nila kay Jonas. Mula nga nang tanggihan siya, lahat ginawa na niya para panagutan siya ng binata. Dahil magaling magtago, hindi ko napapansin na may dinadala na palang problema si Jonas. At wala rin naman sinasabi si Mama sa akin. Isa lang ang napansin ko. Parang laging maiiyak si Papa kapag nakikita ko. Inakala ko lang na namimiss niya ako. Ronilio, wag mo namang ipahalata sa anak mo na may problema dito sa bahay. Oo nga naman, Papa. Wala ka nang silbi, ipapahamak mo pa ako. Flora, talaga bang wala ka ng galang sa ama mo, ha? Totoo naman Mabuti na lang hindi nakahalata si ate. Malalaman din naman ng ate mo Ilang buwan na lang naman uuwi na siya. Sana naman may himalang mangyari at hindi na siya bumalik dito. Nasisiguro ko na hindi ka pakikinggan dahil sa sama ng ugali mo.
Imbes na magpasalamat ka na hindi ka pa rin tinalikuran ni Jonas, ganyan pa ang inaasal mo. Kung hindi pa ako gumawa ng paraan, hindi pa niya ako susustentuhan. Ang gusto ko nga pakasalan niya ako eh. Makontento ka na lang sa kung anong kaya niyang ibigay. Ayoko ma! Hindi ako papayag na hindi buo ang pamilyang kagigis na ng anak ko. Tapos ano, magpapakasal sila ni ate? Sa palagay ko hindi rin papayag ang ate mo na hindi ka magpakasal kay Jonas oras na malaman niya ang totoo sa inyo. Dapat lang no, wala naman siyang delikadesa nun sa kabila ng lahat. Papakasal pa rin siya kay Jonas. Ibang klase ka rin talaga. Minsan naiisip ko kung anak nga ba kita eh. Ikaw lang kasi ang ganyan ng ugali sa inyong magkakapatid. Sa wakas nabayaran ko na rin ang utang ko kay Tia Amanda. Yun nga lang hindi pa sapat ang naiipon ko. Pinag-iisipan ko kung pipirma pa ako ng 1 taong kontrata. Nang tumawag si Jonas at sinabi ko sa kanya wala naman siya naging pagtutol. Hindi na rin naman ako nagtaka. At nakahinga pa nga ako ng maluwag. Sinabi ko rin yun kay Mama. Kita mo ma? Sinuswerte pa rin ako. Sana nga talaga magtagal pa doon ang ate. Huwag ka muna magsaya. Baka nakakalimutan mong may karma ang ginawa mo. Huwag niyo naman akong takutin. Gusto niyo bang mapaanak ako nang wala sa oras? Hindi niyo na nga ako inaalagaan eh. Tapos ganyan pa ang maririnig ko sa inyo. Paano kita aalagaan? Alam mong nag-aalaga ako sa papa ninyo. Dapat kasi tinanggap niyo ng alok ni Jonas na magkaroon tayo ng kasambahay. Siya naman ang magpapasahod eh. Parang lalong lumaki ang ulo mo ah. Akala mo yata hindi ko napapansin na yumayabang ka na. Wala akong pakialam kung yan ang tingin niyo sa akin. Ang mahalaga lang naman sa akin, tanggap na ni Jonas ang anak namin at kapag napa-DNA na niya ang bata, magpapakasal na kami. Isa pa yan. Paano mo naatim na siraan ng ate mo para mabaling sa'yo ang atensyon ni Jonas? Tanggapin niyo na lang po na hindi sila pwedeng magsama. Kami naman ang magkakaroon ng anak. Siguro hindi masama kung kami ang bubuo ng pamilya. Huwag masyadong palagay ang loob mo. Hindi lahat ng nagpapamilya nagiging masaya. Lalo na alam naman natin na meron kayong masasaktang tao. Para namang ayaw niyo ako maging masaya eh. Wala kaming hangad ng papa niyo sa inyong magkakapatid kundi maging matagumpay at masaya sa buhay. Dumating ang araw ng panganganak ni Flora. Nasa tabi lang niya si Jonas. Si Mama naman hindi makaalis sa bahay dahil kay Papa. Kitang-kita ang saya ni Jonas nang makita ang anak nila ni Flora. Parang nakalimutan na niyang nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa. Nung masiguro na siya ang ama ng sanggol, hindi na siya nagdalawang isip na alukin ng kasal ng kapatid ko. Tutol man ang mga magulang ko, wala na rin silang nagawa. Matulin na lumipas ang 3 taon. Hindi alam ng pamilya ko na pauwi na ako. Gusto ko kasi silang sorpresahin sa pagdating ko. Hindi ko lang inaasahan na ako pala ang masusorpresa sa madadatnan ko sa bahay. Marami kasing tao at parang may handaan. Halos kamag-anak namin ang naroon sa maliit na bakuran ng bahay. Lahat sila natigilan nang makita ko. Patakbo pang lumapit ang kambal. At kasunod si Mama na gulat ng mga oras na yun. Renata, nandito ka na? Opo, Ma. Dapat nga po nung nakaraan pa ako nakauwi eh. Ano pong meron? Bakit may handaan? May birthday kasi dito sa bahay eh. Bakit parang hindi yata kayo masaya na makita ako? Pati mga bisita parang natulalahan ha? Sinong may birthday ba? Kon kasi. Mabuti pa pumasok ka muna. Ate Renata, ikaw palang dumating. Flora! Kumusta ka na, ha? Lalo kang gumanda. Teka, sinong batang karga mo? Anak ko. Nag-asawa ka na pala? Sinong napangasawa mo? Kilalang-kilala mo siya. Ang mabuti pa ibigay mo muna sa kambal ang bata, Flora.
Sino nga ba ang napangasawa mo, ha? Wala naman kasi akong kilala sa mga naging boyfriend mo eh. Tsaka bakit walang nababanggit si mama sa akin? Huwag ka sanang mabibigla, ate, ah. Pero si Jonas ang asawa ko. Ano ka mo? Dapat hindi mo muna yan sinabi ngayon. Bakit pa natin patatagalin? Malalaman din naman ni Ate Renata ang lahat. Binabalaan kita, ate. Huwag kang manggugulo sa party ng anak ko. Ang kapal naman ng mukha mo para ako pambalaan. Ikaw na nga itong nang agaw. Kasalanan mo rin kung bakit nawala sa'yo si Jonas. Hindi ka dapat kasi umalis. Alam mo ang dahilan ng pag-alis ko. Para mabayaran ng utang at mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Alam ba ng iba mong mga bisita na ahas ka? Sarili mong kapatid. Ha? Inagawan mo na boyfriend. Sinabihan na kita na huwag kang manggugulo dito. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mabuti pa, umalis ka na. Ikaw ang umalis dito. Lumayas ka sa bahay na to. Wala kang karapatan na palayasin ako. Kararating mo lang akala mo kung sino kang siga? Mas may karapatan ako sa bahay na to. Ako ang katulong ni Papa sa pagpapagawa dito at ako rin ang nag-aakit ng pera sa bahay na to. Kaya ikaw ang walang karapatan dito. Bigyan mo naman ng kahihiyan yung sarili mo. Ano pang itinatayo-tayo mo dyan? Gusto mo bang kaladkarin pa kita? Renata, Hayop ka! Manlaloko! Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, nagpapakasaya pala kayo ng kapatid ko! patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya nangyari. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa babaeng yan. Isa ka pang makating babae! Bakit mo ako sinampal? May gana ka pa talaga magtanong! Kulang pa yan sa ginawa mo! Kayo, ha? Anong tinitingin-tingin nyo? Tapos na ang party! Magsiuwian na kayo! Naturingan kayong kamag-anak ko? Ni isa sa inyo wala man lang nagsabi? Naging mabuti naman ang pakikisama ko sa inyo ah! Hindi mo naman sila bisita, kaya wala kang karapatan na paalisin sila. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Wala kang karapatan sa bahay na to. At ikaw, Jonas, ang kapal na mukha mo na dito pa talaga tumira sa bahay namin. Wala ka ring kahihiyan. Umalis na tayo, Flora. Mag-impay ka na. Hindi! Bahay ko rin to. Wala siyang karapatan na paalisin tayo dito. Sige, dumito ka. Kami ng anak mo aalis na sa bahay na ito. Jonas, sandali lang naman! Ano pang hinihintay mo? Sumama ka na sa kanya! Pagbabayaran mong ginawa mong to, ate. Hindi kita mapapatawad sa pagsira mo sa party ng anak ko. Nang araw na yun nag-alsa balutan ng mag-asawa at saka umalis. Wala na rin ang mga bisita pero naroon pa rin ang mga handa at mga dekorasyon. Nasa kwarto naman ako. Iyak nang iyak sa harapan ni Papa. Kahit siya umiiyak din ng mga oras na yun. Ilang sandali lang pumasok si Mama na umiiyak din. Ano yung nagawang ilihim sa akin ang lahat? Patawarin mo ko, anak. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa iyo eh. Paanong nangyari na sila ni Jonas? Nung outing na kasama namin si Jonas, doon nag-umpisa. Hindi naman nila sinasadya dahil pareho silang lasing eh. Masaya pa kami nag-uusap ni Jonas tungkol sa mga plano namin. Napansin ko lang na dumalang na ang pakikipag-usap niya nitong huling taon. Yun pala, kasal na sila ni Flora. Madalas nga sila magtalo noon dahil nakikipag-usap pa sa'yo si Jonas. Ako na rin ang nakiusap na tigilan ka na niya alang-alang sa pamilya niya. Huwag na siyang babalik dito kahit kailan. Hindi ko na siya itinuturing na kapatid. Kahit kailan, hindi ko sila mapapatawad. Ako ba anak hindi mo rin mapapatawad? Sino ba ako para hindi kayo patawarin? Pero hindi niyo maiaalis ang pagtatampo ko sa inyo at sa iba pa nating kamag-anak. Pakiramdam ko, trinaydor ninyo ako dahil sa paglilihim ninyo. Pinakiusapan ko sila na huwag babanggitin sa'yo. Lalo na ang tiya Amanda mo. Baka may masamang mangyari sa'yo sa ibang bansa eh. Sa kwarto lang ako, Ma.
Gusto ko muna magpahinga. Walang gabi na hindi ako umiiyak dahil sa kabiguan at sakit na nararamdaman ko. Ilang beses din pumasok sa isip ko na tapusin ko na lang ang buhay ko. Pero lagi kong naiisip si Papa. Bakit siya patuloy na lumalaban sa kabila ng kalagayan niya? Naisip kong pumunta na lang sa simbahan at doon ibuhos lahat ng nasa aking dibdib. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Nung pauwi na ako, nakasalubong ko ang mama ni Jonas. Nagmano ko sa kanya at takmang aalis na nang pigilan niya ako. Hindi ko inaasahan na yayakapin niya ako at hihingi ng kapatawaran sa ginawa ng anak niya. Saan ka nagpunta, Iha? Kanina pa kita hinahanap eh. Sa simbahan, nakita ko nga pala ang mama ni Jonas. Ah, talaga? Nag-usap ba kayo? Opo, humingi siya ng tawad sa ginawa ng anak at sa naging trato niya sa akin noon. Ramdam ko naman ang senseridad sa kanya kaya pinatawad ko na siya pero hindi si Jonas. Tumawag nga ang kapatid mo. Hindi raw maganda ang trato sa kanya ng mama ni Jonas. Noon pa kasi ayaw na sa kanya kaya nga dito sila tumira. Hindi ko na problema yon. Karma na sa kanya na hindi siya matanggap ng biyenan niya. Babalik na raw sila dito ng anak niya. Subukan lang niya at ipagtatabuyan ko siya. Kahit man lang sana alang-alang sa pamangkin mo. Hindi ko pamangkin ang batang yon. Subukan lang niyang umuwi dito. Matitikman niya ang galit ko. Kahit nagbabala na ako, umuwi pa rin ng bahay namin si Flora kasama ng mag-ama niya. Nakahanda na sana ang mga masasakit na salitang bibitiwan ko. Nang makita ko ang itsura niya. Payat kasi siya at parang natutoy yung kahoy ang balat. Halata na may sakit siya. Pero hindi man lang ako nakaramdam ng awa sa kanya. Talaga bang hindi na mahalagang desisyon ko sa bahay na to? Pansamantala lang naman daw eh. Kapag nakahanap sila ng malilipatan aalis na rin sila. Sana naghanap muna sila ng matutuluyan bago sila umalis sa bahay nila. May isa pa kasing problema. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Bago ka pa umuwi wala nang trabaho si Jonas. Kung ganun, sa sila kumuha ng perang panghanda sa anak nila, ha? Alam ko na, sa perang ipinadadala ko. Babayaran naman daw nila yun sa akin. Tapos dito sila magsusumiksek na ako ang gumagastos? Ang kapal naman ng mga mukha. Hindi ko kayang tumira kasama sila. Aalis na lang ako. Saan ka naman pupunta? Sa probinsya ni Papa. Matagal na akong pinapauwi doon ng kapatid niya mula nang malaman niyang katak sila ng kapatid ko. Nakikiusap ako sa'yo, Renata. Huwag ka namang umalis. Huwag niyo na akong pigilan pa. Alam ko namang si Flora at ang anak niya ang pipiliin ninyo. Hindi naman sa ganon. Nakita mo naman ang kalagayan ng kapatid mo. May sakit siya. Wala po akong pakialam. Bumalik na ako sa kwarto ko para mag-impake. Nakasalubong ko pa si Flora habang karga ang anak pero matalim ko lang siyang tinitigan bago nilampasan. Alam ko ding narinig niya ang usapan namin ni Mama. Bakit ba napakakitid ng utak ni Ate Renata? Hindi naman kami habang buhay dito titire. Unawain mo na lang siya. Pahirap para sa ate mo na makasama kayo sa iisang bubong. Siya nga pala. Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Opo, ilang doktor na ang pinuntahan namin pero hindi pa rin matukoy ang sakit ko. Naiinis pa ako sa biyanan ko na wala nang ginawa kundi sirain ang araw ko. Nagsimula ka lang ba na magkasakit nang tumira kayo sa biyanan mo? Opo, hindi nga rin ako makatulog dun eh. Pakiramdam ko, laging may nakatingin sa akin. Baka binabagabag ka na rin ng konsensya mo. Siguro nga po. Kay Papa lang ako nagpaalam. Mabigat sa akin na iwan siya pero kailangan ko rin isipin ang kapakanan ko. Nung pisilin niya ang kamay ko, alam ko na pinapayagan na niya akong umalis. Mahigpit ko pa siyang niyakap bago ako lumabas ng bahay. Nakita mo ba ang ate mo, Flora?
Hindi po. Nandito lang kami sa kwarto ng apo nyo. Nakita ko po siyang umalis kanina na may dalang maleta. Tinotoo nga niya talaga ang sinabi. Magpapaalam na rin po sana ako. Tumawag po kasing mama ko. Hindi magandang pakiramdam niya. O sige iho, matanda na rin naman ang mama mo. Kailangan ka rin niya. Ako na lang bahala sa mag-ina mo. Sige po, dadala na lang po ako dito. Alam nyo ba kung saan pumunta si ate? Sa probinsya ng papa mo. Pinapauwi na siya ng tiyahin niyo doon. Mas gusto pa niyang gumastos doon kesa dito sa pamilya niya. Isa pa nga sa inaalala ko Wala siyang iniwan na pera sa akin. Hindi ko alam kung magpapadala siya. May pera bang iniwan sa'yo si Jonas, ha? Alam nyo na wala siyang trabaho. Anong ibibigay niya? Ay, ano bang buhay natin? Saan ako kukuha ng pampaaral sa kambal at pambili ng gamot ng papa niyo? Malay nyo naman, hindi tayo matitiis ni Ate Renata. Sana nga, kahit alam ko na galit din siya sa akin. Sasabihin ko rin po kay Jonas na subukan ulit maghanap ng trabaho. Gustuhin man ni Jonas na maghanap ng trabaho, hindi naman niya maiwan ang ina na nakaratay sa higaan. Ang tanging ginagastos nila mag-ina ay ang pensyon nito. Kaya hindi rin siya makapagbigay sa mag-ina niya. Samantala sa loob ng ilang buwang pamamalagi ko sa probinsya nila Papa, naging maayos naman ang takbo ng buhay ko. May maliit na akong negosyo at nakapagpagawa din ako ng bahay kubo. Kahit nasasaktan pa rin, mas nararamdaman ko ang kapayapaan dito. Si ate po ba ang kausap nyo? Ang nakababatang kapatid ng papa mo. Humingi kasi ako ng tulong sa kanila. Kukunin na lang daw nila ang papa mo at iuwi sa probinsya. Ayoko sana Kaya lang hindi ko naman kaya ng alagaan siya. Ikaw at ang aking apo. Kailangan ko rin maghanap buhay. Hindi naman kasi sapat ang kita ng kambal Tignan niyo ang ginagawang paninikis sa atin ni ate. Wala talaga siyang puso. Huminto sa pag-aaral ang kambal para magtrabaho. Hinayaan niya tayong magutom. Huwag mo nang sisihin ang kapatid mo. Wala naman siyang kasalanan Karma na to sa'yo at nadamay lang kami ng papa at mga kapatid mo. Kung hindi ka umuwi dito hindi sana aalis si Renata. Ang sakit na naman ang tiyan ko, ma. Ganyan ka naman lagi Kapag pinagsasabihan kita, lagi na lang sumasakit ang tiyan mo. Totoo naman po, may. Ano kaya ang sakit ko? Bakit hindi matukoy ng doktor? Nakausap ko nga pala ang tiya Amanda mo. Nabanggit ko sa kanya ang kalagayan mo. Sabi niya baka nakukulam ka. Posible kaya yon? Kaya lang naman niya yun nasabi dahil nga hindi malaman ng doktor ang sakit mo. Sino kayang nagpapakulam sa akin? Hindi kaya si ate? Huwag mo sabihin pinagbibintangan mo ang kapatid mo. Nananahimik na siya sa probinsya. Baka naman kaya siya umuwi ng probinsya para maghanap ng mangkukulam para kulamin ako. Bago pa naman siya umuwi, may sakit ka na. Ang nasa isip ko ang biyanan mo ang may gawa niyan. Kahit sino pa sa kanilang may gawa nito, tulungan mo ko kung paano gagaling. Araw-araw na lang nangihina ako at hindi na makakain. Hindi na nga rin ako makalabas ng bahay dahil sa itsura ko na butot balat na lang. Humingi na ako ng tulong sa mga kamag-anak natin. Sasabihan daw nila ako kapag may nakita silang magaling na albularyo. Kailangan lang din samahan mo ng dasal at pagsisisi. Pero sa nakikita ko sa iyo mas gusto mo pang manisin ng iba. Gusto ko pa pong mabuhay alang-alang sa anak ko. Masyado pa siyang bata para mawalan ng ina. Pinabayaan na nga kami ni Jonas Wala rin siyang kwentang tao. Kapag nalampasan mo na tong sakit mo, pakiusap ko sa'yo na magbago ka na. Nagbago naman na ako Priority ko na nga lang ang anak ko. Yang ugali mong tinutukoy ko. Humingi ka rin ng tawad sa kapatid mo. Paano ko po gagawin yun kung lumayo na siya sa atin? Maraming paraan para gawin yan. May nahanap naman na albularyo si Mama.
Matagal din na naging gamutan kay Flora. Dahil mismo manggagamot na nagsabi na puno ng galit ang puso ng kapatid ko. Nakumbinsi rin si Mama na baka nga ang ina ni Jonas ang nagpapakulam kay Flora. Dahil binanggit din kasi ng albularyo na nakikipag-ugnayan siya sa isang matandang babae para makipagkasundo na bawiin na ang sumpa. Hanggat puno ng galit yan dibdib mo, mahihirapan kang gumaling. Sana naman ay matuto kang magpakumbaba. Humanap na lang po kayo ng ibang albularyo kung hindi niya ako mapapagaling. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Ano, habang buhay na lang ba ako maghihirap sa pag-aalaga sa'yo? Gusto ko rin makasama ang papa mo pero iba ang nag-aalaga sa kanya. Hindi naman po siya pinababayaan doon. Tumawag din ang ate Renata mo. Sinabi ko ang kalagayan mo. Pinapasabi niya na hangad niya na gumaling ka agad. Hindi ko po siya kailangan. Tumawag na po ba si Jonas? Hindi pa. Sa tingin ko wala ka nang aasahan sa kanya. Siguro umaasa na naman siyang magbabalikan sila ni ate. Kahit yun pa ang gusto niya, ayaw na rin naman ng ate mo. Masaya na raw siya kung nasan man siya. Mabuti pa siya. Madali lang sa kanyang maging masaya. Ganun talaga. Kapag wala kang tinatapakang tao, madali lang na makahanap ng katahimikan at kaligayahan sa ibang lugar. Sana makinig ka na sa pagkakataong to, kung talagang mahal mo ang anak mo. Makalipas ang ilang buwan, gumaling naman si Flora sa karamdamang mahirap ipaliwanag. Magkaganon man, hindi na bumalik sa dati ang ganda niya. Araw-araw niya yung iniiyakan. Nabalitaan rin nila na pumanaw na ang ina ni Jonas. Hindi na rin nag-usap ang kapatid ko at ang asawa niya. Parang tuluyan nang nawalan ng pakialam sa kanila ang lalaki. Ayon sa kakilala nito, lulong daw sa alak si Jonas at parang wala ng direksyon ng buhay. Parang dun lang nakaramdam ng pagsisisi si Flora sa mga nagawa niyang kasalanan. Ako ang sumira sa buhay niya, Ma. Tama kayo. Karma na ito sa akin at nandamay pa ako ng mga inosenteng tao. May pagkakataon ka pa para magbago. Gawin mo to para sa anak mo. Patawarin niyo po ako, Ma. Kung hindi man ako nakinig sa inyo noon. Hanggat hindi ka pa nakakabangon, nandito lang ako. Aalalayan muna kita. Salamat at hindi niyo ako iniwan. Kahit ang kambal sumuko na sa atin. Nag-aaral sila sa Maynila. Sagot lahat ang ate mo. Hayaan na lang natin sila. Sana dumating din ang panahon na umasenso rin ako para maibalik ko ang sakripisyo niyo sa akin. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Lagi ka magdasal, hindi ka niya pababayaan. Dahil sa itsura niya, wala ring gustong tumanggap kay Flora sa mga kumpanya. Napilitan na lang siya maging tindera sa palengke para maitaguyod ang pangangailangan nilang tatlo. Nang sumunod na taon, inatakit sa puso ang aming ama at binawian na rin siya ng buhay. Ang kambal naman pinag-aaral ko pa rin at malapit na magsipagtapos. Gusto ko rin sanang kunin si Mama, Miss Gwen. Pero dahil walang mag-aalaga sa anak ng kapatid ko, nanatili siya sa tabi ni Flora. Minsan ang karma ay mas matindi pa sa kulam. Habang buhay mong dadalhin ito, kaya piliin natin maging mabuti sa kapwa. Dahil hindi natin alam kung ano magiging balik nito sa atin. Wakas. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen.